Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat or good day, whatever country you are in. This is your Tia Bonita and welcome to my YouTube channel. Well, at this moment, gusto ko lang magkwentuhan tayo, makipagkwentuhan sa iyo to share some things about me. Alam nyo na yung mga madalas na nakikita sa akin, diba, ako ay napakamasayahin. Mas madalas, diba, nakikita nyo sa akin na masaya ako, sumasayaw ng kalokohan. Yan yung mga madalas na napapanood sa akin, diba? But behind that, alam nyo ba na may mga dinadala ako sa buhay? At ang isa sa mga bagay na kinalulungkot ko is yung health condition ko. I have been asthmatic since I was a kid. At akala ko nga noon mamamatay na ako. Madaming beses kong inisip yan na mamamatay na ako. Kasi napakahirap nang inaatake ka ng asthma at hindi ko naman ginusto na magkaroon ako ng asthma at sino ba naman pipili o gugustuhin na magkaroon ka ng ganitong kondisyon. So ito daw ay hindi na nawawala. At feeling ko kasi sa akin, hindi talaga siya nawala. Palagi akong dinadalaw ng asthma ko. So yun, ito yung naging kakambal ko sa buhay. Ang portable nebulizer. Buti nga nauso yung portable nebulizer. Kasi ito, pwedeng gamitan mo siya ng AA battery or pwede din naman gamitan mo siya ng yung ginagamit natin na charger ng cellphone Type-C. Pwede po yun. Yung gagamitin mong cable niya ay yung Type-C. So yan, napakahirap ng may asthma at nalulungkot ako kasi hindi biro yung hirap na nararamdaman ko mostly pag tumatagal yung atake ng asthma ko. At ito nga, just this past few weeks, feeling ko hindi tumatalab yung gamot ko, yung ordinary salbutamol na pang nebulize. So feeling ko nagbabalik yung pneumonia ko. Kasi kapag ang asthma nagtagal siya, nahirapan ka sa paghinga or meron kang mild symptoms ng ubo pero nahirapan ka pa rin huminga. That's the time, alam ko sa sarili ko, kilala ko ang sarili ko, nagdi-develop na po ang aking pneumonia. So yun na nga, since alam ko na yung mga gamot ko, I know how to take care of myself. Kasi yung mga asthmatic, alam ko makaka-relate yan. Kayo lang sa sarili nyo makakapagsabi kung ano ba yung mga tumatalab na gamot sa inyo or kung kailan ba kayo talaga inaatake na parang hindi na tumatalab yung ordinary na gamot. So alam nyo na yan. So sa akin, ganun din. Alam ko kung kailan parang lumalala yung asthma ko kapag siya ay nag-lead into pneumonia na. Alam ko. So yun, awa naman ng Diyos. Ito nga nakaraang linggong ito, nag-treat ako ng mga dati kong gamot na pang pneumonia. Hindi pa naman siya talaga matatawag na malalang pneumonia kasi kita niyo nakapagsalita ako. Hindi naman ako talaga naglagnat, nagkasinat lang. Pero yung nararamdaman ko sa difficulty in breathing is napakahirap. So nung tinake ko yung mga gamot ko, na yung mga dating reseta sa akin, awa ng Diyos, ito medyo I feel better kasi yung attack hindi pa uli ako ina-atake since sa time na uminom ako ng gamot at nagne-nebulize yung duo, yung high vent, nag-okay ako. Pero alam nyo, napakalungkot na ganitong kalagayan kasi alam nyo yun, feeling ko abnormal ako. Oo, yung iba ako sa inyo, iba ako sa kanila. Siguro yung mga asthmatic yung makaka-relate kasi yung mga ginagawa ng iba, mostly dun sa mga mabibigat or physical activities na medyo, alam niyo, nakakapagod, hindi pa pwede sa akin. Yung mga sobrang bango ng perfume, hindi rin pwede sa akin. Yung mag-alaga ng pets, makaamoy ng mga strong chemical, hindi yan pwede sa akin. Yung pusa or aso na aalagaan, hindi yan pwede sa akin kasi nga ako ay asthmatic. So feeling ko, lahat ng ginagawa ko sa buhay. Mom, why are you sick? Yeah, I'm sick, baby. Oh. It's normal to, mom. It's normal na.
At alam nyo, sabi nga dun sa asthma quotes, it's not easy being wheezy. Wheezy yung sumisipol-sipol yung dibdib mo kapag humihinga ka. Hindi talaga madali. At may time din naman na hindi siya wheezy, hindi sumisipol, walang ingay sa dibdib, pero difficult in breathing. So yun, feeling ko abnormal yung buhay ko kasi hindi ako pwede sa mga ginagawa ng mga normal na tao. So yun, sinishare ko lang sa inyo nararamdaman ko ang kalungkutan ko, no? Ito yung isa sa mga kalungkutan ko na hindi ako katulad ng mga normal na tao. Abnormal ba ako? Sad. For short, yung mga nagagawa ng ibang physical activities na nangangailangan siya ng extra effort or mapapagod, hindi ko siya magagawa katulad ng iba. Doon nakikita niya ako nakakasayaw-sayaw, pero limited po yun. So, kailangan din kasi moderate lang, lalo naman ngayon na I'm 40 na. At ang masama pa nga, wala akong exercise. Pero nakaka-stress yung sa mga gamot mo. Nakakalaki din yung mga gamot na intake ko. So, yun, malungkot ako sa part na yun. Madami ding bawal sa akin. Siyempre, number 1, bawal ang alikabok. Bawal ang mga pets, pusa, aso. Bawal din yung mga strong na mga amoy, mapamabaho man or mabango. Pareho lang bawal yan sa akin. So yun, di ba parang nakakalungkot talaga sa mga kinakain, mostly pag mga seafoods, hindi lahat ng seafoods pwede nakainin ko. Pili lang. Kasi may time na pag kumain ako ng mga shells ba, anong klase, halimbawa yung isa pa, hindi siya tahong, pero yung tahong bihira din ako kumain ng tahong. Yung mga white shell or clam, yun. Inaatake din ako ng asthma, or kung hindi man asthma, nangangati ako. Tapos yun, matik mahirapan ka ng huminga. Napakahirap ng nahihirapang huminga. So sa lahat ng mga asthmatic dyan, next time, I will share with you guys ano bang ginagawa ko sa sarili ko para alagaan yung sarili ko. Dahil napakahirap maging asthmatic, no? I hope and pray na palagi kong maalagaan ang sarili ko, na palagi kong makontrol ang asthma ko, or kung andyan na yung kaya kong gamutin ang sarili ko. Para, alam niyo yun, sino ba namang gustong ma-teginess agad, no? Pero we cannot tell talaga kung kailan tayo kukunin ni Heavenly Father. Kasi diba ako nga inisip sa sarili ko, tegi na ako, pero ito pa rin ako, I'm still alive and kicking. Isinishare ko lang to sa inyo, hindi para magpaawa, para din mabawasan yung kalungkutan. At minsan, parang pinipiling ko, nade-depress na ako sa sitwasyon. Not only doon sa status ng buhay ko, but dito din sa health status ko. That's all for now. Kailangan ko muna din magpahinga. At yun, iinom pa rin ng mga gamot ang inyong Tia Bonita. Next time, sabihin ko sa inyo kung paano ko inaalagaan ang sarili ko. Shout out sa lahat ng mga asthmatic dyan!